Hello and good evening sa lahat ng kaswabe natin. Of course, it is 8:30 PM kung anong oras ko ina-upload yung every video content natin. Pero as of today, tirik na tirik ang araw at kanina umuulan. Napaka-abnormal ng panahon. Baka manibago rin kayo kasi ibang camera ang ginagamit ko, which is the iPhone. Nagkaroon lang ng SD card error doon sa DJI Action Cam ko. So baka magulat kasi kayo. Ang Dongfeng na to, brief explanation lang. This is the fourth unit na kinunan natin under their brand. Sometimes pwede mong tawagin na Dongfeng, Dongfang kung saan ka komportable. Pero the big heads, they call it Dongfang. So mas affordable ito kesa dun sa nireview natin nung nakaraan, which is the Aelus Hybrid. So this one, nasa around 1.5 million siya. Pero ang ganda ng experience ko sa kanya kasi nanatili sa akin to ng ilang araw. Sobrang bigat ng pinagdaanan nito ng mga road condition kaswabe, as in brutal talaga ng mga road conditions. Ang pangit kasi ginamit ko ito sa movie ng 2 araw ng shooting day ko. Hindi itong sasakyan na to, kinukwento ko kung ano yung pinagdaanan ko, which is dadaanan natin mamaya. Nakarating ako sa Pampanga, sa Rizal, pero grabe yung kalsada na lubak-lubak, ang lalaki ng potholes, alaglag, nakaangat, halos putulin mo na nga yung stabilizer bar para maging better yung articulation at maging pang off-road na talaga eh. It has a sporty handling, durability ng suspension system natin kasi ang daming beating talaga na pinagdaanan nito. Plus yung interior ng Aelus Mage, which is very fashionable and ang ganda ng styling niya. Samahan nyo ako kasi i-check natin kung ano yung mga exterior details and magbababad tayo sa interior features niya. Then after that, papakita ko sa inyo kung ano yung test drive impression ko na pinagdaanan ko few weeks ago at magugulat kayo, syempre wala akong balbas doon. Huwag na kayo magtaka. So ano pa inatay natin? Suwabe? Let's begin. Para pag-usapan kaagad kung ano ang mga suwabical features ng ating Aelus Mage, nandito muna tayo ngayon sa driver cockpit. Iba kasi ang design language dito. Sa dashboard natin, meron kang vinyl wrap na mga geometric patterns. Kasi pag hinimas natin, iba yung kuskus eh, no? Hindi lang dyan nagtatapos kasi meron siyang sweeping motion papunta sa ating door panel, tapos doon sa backseat. Ngayon, eto yan, to add up some spices, para magkaroon siya ng maximum sportiness na character, yung 4 na air vents natin, hindi ito yung generic kasi ito may pagka-supercar style siya. Specifically, sa isang Lamborghini Huracan, ganito mismo yung mga air vents, tapos yung shape niya pa, puro hexagon, kaya naman nakakatuwa para makita ito sa isang crossover SUV. At para dagdagan ang pagkakaroon niya ng maximum sportiness ay pag-usapan natin ang 2 upuan dito sa driver cockpit. It is a semi-racing sport seat. Malapit na maging Lamborghini, no? 6-way power adjust ito. Ito naman ay manual adjustment. Nagkaroon nga lang siya ng setback. May mga white stitches tayo sa ating side bolsters. Not too aggressive, tapos may bukol talaga siya dito sa lumbar area, which is binibigyan kanya ng magandang posture. Pero ang gusto kong i-point out dito kasi meron kang lalagyanan ng telepono sa kanyang corner area. Okay, dito may side pocket ka. I think ang pwedeng gumawa nito ay yung mga pasahero dito sa second row seating natin kung wala silang lalagyanan ng telepono doon sa backseat. Next up kaswabe is yung pagkakaroon niya ng D-shape gamepad style na steering wheel. Katulad nga pala ito sa isang Chevrolet Corvette C8 kasi flat bottom siya, tapos you can rest your both hands here while driving. Pero ang nakakatuwa na detalye niyan kasi dito sa upper part ng steering wheel natin almost flat. Ibig sabihin, kung ikaw yung tipo ng driver na expert ka na or professional and gusto mo parang chill driving na lang, isang kamay lang yung gagamitin mo, saktong-sakto yan dito sa ibabaw. Kasi ako personal experience lang maybe some of you dito naman sa ilalim kasi at least pag isang kamay dito nakapatong, pwede kang mangalikot dito sa monitor, or kung meron kang kinakain na mga french fries or some snacks. At importante pa niyan, pag kasama mo ang iyong loved ones, pwede kayong magka-holding hands while traveling together na ang isang kamay nandito lang sa ibabaw kasi flat naman ito, tapos ito, naka-holding hands. Uy, sweet. After niyan kaswabe, this is your 10.25 LCD gauge cluster. Hindi lang siya ganun ka-interchangeable or customizable, pero may mga importanteng information siyang ibinibigay para sa driver. Kasi once na nag-engine off tayo,
yung travel mileage mo, ipapakita niya, and even the gas consumption. Kasi some other auto brands, kinakailangan magkakaroon ka ng manual computation. Siyempre, upon nag-ignition on ka, siyempre yung information, pag nagda-drive ka, doon mo makikita. Ngayon, ito, after kasi, talagang sinasummarize niya. Yun yung nagpaganda sa mga detalye dito. Pag-adjust nga pala ng ating climate control, usually nasa monitor dito sa gitna sa center console. Pero eto, ibahin mo kasi dito sa multi-switches natin sa gamepad steering wheel, pwede mong i-adjust dito yung climate control and even yung blower fan natin. Meron siyang drive modes, dalawa. It's normal and sport. Okay? To activate the sports mode, the drive preference, dito sa ating 13 inches na monitor touchscreen, ito yung pipindutin mo. Once na pinindot mo yan, magbabago ngayon yung object dito ng ating Aeolus Mage. Magkakaroon siya ng parang booster na turbo. Ang ganda lang parang napaka-aggressive niya kung titingnan mo. Tapos even doon sa kanyang speedometer na digital, meron siyang sunrise effect which gives a vibes parang mga retro video games na naglalaro ka. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo, pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Chassis ng Mage. Tapos pwede mong makita kung naka-on ba yung park lights natin, you are doing turn signals, headlights, syempre yung 360 surround camera, view camera natin, hindi pwedeng mawala yan. And even yung mga side obstacle monitor natin. Yung icons dito, hindi ka naman talaga maliligaw kasi very organized and responsive naman yung ating touchscreen infotainment system. I wish lang na sana nagkaroon siya ng Apple CarPlay sa mga susunod na year model natin. So take note of it na lang kaswabe. Meron tayong heat-insulated panoramic na sunroof. Siyempre, andito ang settings. Okay, you have to pull or push it. Ang locking mechanism nga pala nito, iisa lang ang switch button. Unlike sa other automobile na may unlock and lock, ito, isang switch lang. Kung nakalock siya or unlock, may ilaw lang. Ang isa pang nagpalupit dito para mag-add up sa kanyang maximum sportiness is a gear selector natin. Ito, hindi mo mismo mahawakan ng buo ng kamay mo. Katulad sa mga Porsche na sports car, daliri lang ang gagamitin mo. So we have an electric crystal shifter dito. Once na magre-reverse ka, neutral and drive, atakin mo lang ng dalawang daliri mo, okay? Wala lang tayong mga low gears dito and syempre, shift paddles. Yun lang yung mga gusto natin makita sa mga susunod na year model niya. And before we go dun sa backseat, may mga hidden storage pa rito. So this is my coffee. Of course, nasa cup holder siya. Pero if you want it na hindi siya visible, push forward mo lang, nagsilbi lang siya ngayong center armrest. Pag gagamitin mo, hatakin mo lang ulit pababa. Iyan, pwede mo na ilagay. And sa loob ng center armrest, may storage and meron tayong chiller. Nasaan ngayon ang wireless charging platform natin? Nasa likod ng infotainment. Sa bandang upper portion. Sa baba niya naman, meron kang USB slotting, tapos power outlet dito sa right side. Kaswabe, here in the back seat is very comfortable naman kasi napaka-foamy and lapat sa likod natin ito. 3 seating capacity which is very maluwag kahit papano. Even though this is a crossover SUV, malapad kasi yung Aeolus Mage natin eh. This is my legroom or knee room, tapos seat pocket. Ito naman yung headroom ko. So you have the lights, handle, hook
B-pillar, may hook ka pa rin, door opening handle with speaker, then yung sweeping motion ng vinyl wrap ng mga geometric patterns is here. Meron kang vent, kaya lang nag-iisa lang siya, wala ka nga lang kapangyarihan para i-adjust yung climate natin and yung blower fan strength, wala rin. Basta meron ka lang single vent dito. Pero hindi na siya hexagon katulad doon ng mga Lamborghini style. Okay, single slot ng USB Type A. Yung flooring natin ay gradual lang naman yung bukol ng center tunnel. Mababa pa rin kahit papano and komportable pag lilipat ka ng pwesto. This is the armrest naman and meron kang dalawang cup holder. Yan. Para naman i-fold down yung seats natin, may latch ka lang na hahatakin dito to flatten this at pag gagawin mo siyang extra cargo para mas ma-maximize natin. Ngayon, we are done here sa interior. Lipat naman tayo sa kanyang mga exterior details. For my first impression looking at it, mukha talaga itong maliksi at mabangis which complement to its jet black body color. I don't have the numbers for its dimension measurement but it is on a different class when compared to its sibling which is the huge hybrid, smaller and more compact. At front, you get this galloping V-shaped Star Trek design which they call it like that. Pero I see the adamantium claw of Wolverine ready to put the action. Overlapping cluster LED DRL and turn markers that looks very sleek and sharp. Front camera located under the ALUS emblem. Muscular bonnet that has multiple body curves to help the aerodynamics. Ground clearance is likely within the range of 180 to 200 millimeters. 235/55 R19 for your wheel and tire size with set of disc brakes both front and rear. Flush mounted door opening handles with a smart key feature for approaching and walk away lock and unlock functionalities. In addition from the key fob, pwede rin mag-remote start and stop engine pati windows up and windows down. Mapunta naman tayo sa pinakapaborito kong titigan at pagnasaan sa itsura ng ALUS Mage, the rear fascia. Sporty and aggressive on its class, sharp and dynamic curves ang nagpaganda. Carbon fiber looking diffusers na sinamahan ng real quad exhaust pipes. At least functional, not like the others na pakitang gilas lang. Rear spoiler which has functional air passage to help the smooth performance. Lastly is the clean and beautiful Interstellar run-through rhythmic tail lamps. Pinauso ito ng Lincoln Mark 7 noong 1984 at ginastify pa ito ng Porsche Panamera noong 2016. Here's my POV kaswabe pag nasa backseat tayo ng ALUS Mage at matangkad ang mga seats. Parang Tesla seats ang itsura niya plus the panoramic sunroof. Backseat can be folded kaswabe into 60-40 split para mapaluwag natin ang ating cargo spacing. I don't have the exact numbers pero masasabi ko, roomy ito and spacious at sa ilalim matatagpuan ang ating extra wheel and tire. To release the bonnet, hatakin mo lang ito ng 2 beses and inside the rib cage, it is a Mach 1.5 liter turbo petrol engine. This delivers 201 horsepower and 305 Nm of torque. Mated into 7-speed dual-clutch transmission that sends power sa iyong front wheels with a 51 liters of fuel tank capacity. Kaswabe, we are behind the wheel of the Dongfang ALUS Mage. And I am super happy and very satisfied sa ilang araw ko na pamamalagi dito sa compact crossover SUV na to kasi sa bawat shooting ko, kasama ko siya, nakailang araw na rin kami. I mean, intense and extreme beating ang nangyari dito kasi off-road condition talaga ang dinaanan namin. Kumbaga, hindi ko naman siya inaasahan maging ganon. Pero nakakatuwa niyan, it is very capable even though this is a front wheel driven. Talaga naman lumalaban pa rin ako sa mga kasama ko na ng mga naka-pick up. Yung makina niya, ang ganda ng performance, very smooth. Bawat upshift natin, this is a 7-speed dual clutch transmission kaswabe. Pero hindi mo rin nararamdaman yung pag downshift niya. Very seamless yung nararamdaman natin. Nakakabilib siya kasi unit price is 1.5 million pero yung driving experience yun talaga ang number 1 sa akin. Napansin ko rin, alam mo, sa bawat drive natin ngayon it is a normal driving kasi umuulan kaya nga hindi tayo nakapag exterior review ng maayos, nag voice over muna tayo, non-stop talaga. Pero dito sa ating 13 inches na monitor, when you press the sport, yung gigil ng makina nandyan pero ang suwabe pa rin. Ang layo ng pwede mong biyahin kasi almost umaabot ito ng 700 kilometers sa full tank niya. Tapos yung gas mileage mo, yung nakaraan, same route ako nagdadrive ako Manila to Pampanga, umabot ako ng 17 kilometers per liter na mamaya
i-check ko ulit kasi meron pa akong i-insert sa video natin na ginawa eh. Then natandaan ko pa, sa bawat pagbukas pala ng pinto ko, kahit naka-drive yung gear selector natin, automatically mag-shift siya into park. Pero hindi nga lang nag-enable and disengage yung e-brakes natin once na inilagay mo yung gear selector natin sa drive. Sa pamamalagi sa akin ng ilang araw to, masasabi ko for that moment, it's very reliable for me. Very practical din. Ang dali niyang isuot, mabilis siya, makakapag-overtake ka pag nasa highway while cruising on low speed. Pag gusto mong manggigil, tapakan mo lang yung accelerator.